Kasi may post po siya na si Dave daw yung bumuhay sa amin. Wow. Hindi ko lang masabi na magkano ba kinikita ni Dave noong 20, 30. Eh magkano ba kinikita nung asawa ko? Kasi nung time na yun, wala pa naman yung mga bata, pero may mga anak na pamangkin na kami. Nagbibigay din, na-open niya, nagbibigay siya kay dati kami kami, champura-champura, gano'n. Pero yung ipapost mo na yung batang binuhay kayo, maling-mali. Sisiraan mo kahit sa murang edad, kita ni Dave. Yung kita daw ni Dave, binibili ng gatas ng anak niya, tsaka ng tatay bating, napatpatin yung katawan. Pagpatin ng katawan ng batang nag-aalsa ng mabibigat para lang mabuhay. Kayong nasa bahay nyo. Ba't kilala niya pa si Bating? Hindi, na-vlog niyo po yun eh. Oo. Kaya nagigil ako, bakit kailangan pati yung tatay namin, yung nanay yun, inadamay niya. Doon ako nang gagalait sa kanya. Bunso, nakailang ka na niyan. Sobra. Baka sumakit ang Ganda mo ang kanya. gamay nung nado kami sa Baguio. Tama na. Ano nangyari sa kanya? Ano pangalan to? Neri, tabi mo nga yung saging. Hindi niya naisip. Nakakaapat na yan, Hindi oh. siya darating kung nasan siya. Tago mo yung saging. Hindi nang dahil sa'yo. Yun yung pinaka-ano, dapat man lang matuto siyang tumingin pabalik. Pero, Ang paa sa lupa, ang tingin sa langit. Hindi porket nakuha ka na ng iba, sige dyan ka na. Hindi ba pwedeng kailangan tumingin ka rin sa pinanggalingan mo kung nasa respeto. Yes. Hindi, kahit tumingin lang siya na, ay, ito pala yung dahilan kung bakit gumanda yung buhay ko. Kasi sinayang niya yung buhay na maganda para sa kanya. Happy ko nga kung papipiliin na ako, mas gugustuhin ko na sa taong iisipin na ako. Tama. Kasi alam ko magiging mabuti yung buhay ko. Kumpara sa taong, eto lang. Sana Dave, liwanagan mo yung isip mo. Tanungin mo muna yung sarili mo kung okay pa, tama ba yung nangyayari. Yung sa ginagawa mo sa taong tumutos. Na kay Dave talaga na, ikaw pag-iisip mo yan. Kung tama ba yung ginagawa mo sa tatay. Nung tatay mo na hindi mo makikilala yung papa mo, at naitataya mo na binigay yung magandang buhay. Pero sana bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi ka lang sasabi na doon ka dito sa parola. Yung isipin mo lang. kay nanay, aral po ng buhay na pwede niyong ma-share sa mga makakapanood po ng kwento ng buhay niyo na. Sana yung pagdidesisyon ng mabilisan, sir. Yung nagdidesisyon ka kaagad-agad, pero dapat sana mag-isip muna ng mabuti. Halimbawa sa magjojowa ka, tapos pagkaraan ng mga ilang taon, magsasama kayo, tapos maghihiwalay kayo. So, parang siguro mas maganda kung may sarili ka namang trabaho, may bahay ka, kahit hindi ka na siguro mag-asawa ulit. Kung ako lang pababalikin, talagang hindi na siguro makakatas ng asawa ko na pag-isip ako. Kasi medyo stubborn, may pagkamatigas talaga ulo ko. Kasi dahil din siguro sa nakalakayan ko, yung nanay at tatay ko. Doon ko na siguro umpisa. Pero wala nangyari talaga Sana lang, yung mga kabataan, wag mo nang magjowa Kung sana, magtapos mo na yung pag-aaral. Kasi importante talaga sa panahon ngayon yung pag-aaral Para kung gusto mong gumanda yung buhay mo, mag-aral. Yun, ang pinakamaganda talaga. Yun ang hindi ko natapos. Tissue. Kung... Mama, tissue mo. tissue po na Ay. Nagabot sila ng tissue. Kung papayuan nyo yung mga magaganda nyo manugang, ano po yun? Ayan, 1, 2, 3, Oo, talagang 4, dumadating. 5. Ay, lagi ko yung sinasabi na. Wait! Pakinggan nyo tong nyo, si mama nyo. Oh, sige na Natural lang naman talaga yung mag-asawa yung nag-aaway. Pero hanggat maaari, siguro mas maganda lagi kayong dalawang mag-uusap. Kung ano man yung konti yung pag-aaway, huwag nyo nang palalakihin. Kumusta po kayo ngayon?
Kasi may sakit po yung anak nyo. Ang Hindi siya makapagtrabaho. Okay lang, sabi ko nga sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanya na humingi ka na ng tulong kay Kuya Ram kasi talagang hindi kita matutulungan. As in talagang umuwi ako kasi nag-away kami ng amo ko. Dapat hindi pa ako uuwi. Dapat December pa uwi ko. So, naging February. Dapat itong year na to, tatapusin ko sana muna. Kaso, ano yan eh, kasi yung, nagalit yung amo kasi punta ko ng CR, hindi ko nadala yung cellphone, chinarge ko kasi lobat, nakalimutan kong ilobat ng i-charge nung gabi. Kasi tumawag siya, as in, galit na galit siya, nanggigigil siya sa akin. Sabi parang, nakita ko siya kasi parang bagong gising siya. Tapos yung pakiramdam ko yung buhok niya, nagtaas at sobrang galit sa akin. Sobrang sigaw. Yun lang naman kasi hindi ko sinagot yung cellphone. Sabi niya, why you not answer my call? How many times I call you? Sabi ko, ma'am, nandun po ako sa banyo. Kaya hindi ko po kayo nasagot. Yun, nagalit na po siya. Sabi ko, ma'am, total, tapos naman na yung kontrata ko. Nag-ano na lang naman ako. Ano lang ako na medyo 1 year pa sana. Nag-extend ako. Yun. Hindi kami nagkasundo ng amo ko eh. Kasi sumigaw siya talaga at nagalit. Mga Arabo kasi, ang mas nakakatakot is yung babae. Ayun, sabi ko, uwi na lang po ako. Hindi na ako uwi na lang ako. Tapos yun, binilan ako agad ng ticket ng amo ko lalaki. Kaya napaaga yung uwi. Si nanay pala yung nag-ano sa'yo na humingi ka ng tulong sa akin, Kuya Martin. Kasi wala talaga akong wala akong maitutulong. Tumawag po. Nag-chat po ako sa'yo. Kasi talagang hindi ko siya matutulungan. Pero nag-a-apply pa rin po ako. Gusto ko pa rin kung sayang pa rin yung 6 years. So, kahit narinig ko kanina, wala akong vlog eh. Parang sinusuportahan niyo po yung mga anak pa rin po niya. Opo. Nung nasasabi ako, yung malambutin na kasi yung puso ko kaya wala akong ipon. Yun ang pinakamahirap pag nag-abroad ka talaga, tapos marami kang pamilya. Yung mga gustong mga apo mo, nagpibig talaga ako. Ba't di ko kayo mag-ipon kahit konti? Siguro po ito na. Kasi total, malalaki naman sila at may baka itong susunod last ko na, punta, baka mag-iipon na ako. Sino po lahat sa kanila yung nasusuportahan yan eh? Yung anak niya. Tapos si Michael. Anak ni Michael. Tapos, silang bihira naman sa akin. Hindi naman sila. siyempre, Kasi maganda naman yung trabaho ng anak ko sa masipag na may anak ko. hindi ka ba nagsiselos kasi siya tulong ng tulong sa... Hindi. Ang isip kasi namin mas gusto ko makaipon si mama, kaya ako nga kinuha yung mga anak niya. Kaya yung anak niya yun. Ayun yung nagpaaral sa mga kapatid niya. Grade 11 na yung Breadwinner. Kumaga, sa kanilang magkakapatid, yung asawa ko yung breadwinner. Ay, Yes. si Kuya Dominic. Ayaw ko si umarap eh. Nahiya. Dom, tawag ka, Dom. Na-meet ko naman din siya. Kuya Dominic, saan mo kinuha yung mo? Siyempre, malaking halaga yung parang 1.72 diba? Paano bang naramdaman mo nung gano'n? Yung nangyari na yun? Wala, parang naramdaman ko, wala namang ganun din naman yung nararamdaman ng mga naluloko eh. Isa lang rin naman nararamdaman natin masakit. Kaya lang, enough na yun, okay na ako dun. Hindi ka ba siyempre, yung iba hindi nakatulog 1 buwan. Ikaw mga ilang araw? One day. Kasi Hoy, wala naman eh. tama na. Pag nagmukmuk ako, wala rin naman sumapapala, may babalik ba yun? Ayun nga lagi ko sinasabi sa kanya eh. Tara ka ako dun tayo sa Divisoria, maghanap buhay nila kako tayo. May chance pang maibalik, di ba? Kaya kung magkukulong ka sa kwarto, wala rin naman mapapala. Pinaparusahan mo lang yung sarili mo. Ang ganda ng niya, na kanyang mindset. Kasi kung kahit magtambling-tambling ka dyan, Sa mga bata na lang ako. umiyak ka dyan magdamag, wala nang mangyayari. Kasi pag minto ko ng Basta pagtitinda, hindi lang ako yung maapektuhan lahat ng pinag-aaral ko, pinapakain ko. Kaya
hindi ko sinasarili. Yung problema. So pagdating dun, Divisoria, okay na. Kasi mas marami ka naman nakakasalam mga tao. Umiyak na to, ate. Malapit na. Parang malapit na. Parang tutulong na. Malapit na. Mababaw din luha. Hindi, ang daming aral, ang daming kwento ng buhay nito. Kasi marami kayo. Parang masakit pa kasi pag nabalikan. Parang kayo po, masakit pag nabalikan. Yung mga dumaan na problema, masakit. Kung alam niyo lang, ang tatalim ng mga tumama sa akin. Parang sinamura yung puso. Ako nga, may isa lang ako nabasa, galit na ako eh. Ano Promise, Kuya Ram, galit na galit ako. Mm. Sabi ko kay ate, bakit yung taong tahimik na dinagamit ka? Doon ako nagigil. Chinat ko siya, bakit ka ako madamay pa yung taong wala naman kayong naiambag, wala kayong nabigay nung nabubuhay, lalo nung mawala na. Bakit nyo inuukat yung taong tahimik na? Sabi ko ganun sa kanya. Hindi siya nag-reply, binalak na pa. Ayun, mapapanood ka niya. May namin. Ako yung Junette Ann Marino, para alam mo. Ako yun. Tahimik yung belan ko, wag mo nang dinadamay. Pwede kang sumama. Baka gusto mo, ay, naku. Baka hindi, wait lang. Hindi mo rin pwede sabihin na si Dave yung bumuhay sa amin. Kasi may post po siya na si Dave daw yung bumuhay sa amin. Wow. Hindi ko lang masabi na magkano ba kinikita ni Dave nun? 20, 30. Eh magkano ba kinikita nung asawa ko? Kasi nung time na yun, wala pa naman yung mga bata, pero may mga anak na pamakin na kami. Nagbibigay, na-open niya, nagbibigay siya kay Tatay Papi, pabiling champura. Pero yung iba post mo na, yung batang binuhay kayo, maling-mali. Sabi kong gano'n sa kanya, kasi binalak niya ako eh. Ginamit ko yung account ng kapatid ko eh. Kumbaga, inaanin niyo na. Kasi pinost niya pa ako eh. Sige, basahin mo na ate. Ito, sisiraan mo kahit sa murang edad, kita ni Dave. Yung kita daw ni Dave, binibili ng gatas ng anak niya, tsaka ng Tatay Bating, napatpatin yung katawan. Patpatin ng katawan ng batang nag-aalsa ng mabibigat para lang mabuhay. Kayong nasa bahay nyo. Ba't kilala niya pa si Bating? Hindi, na-vlog niya po yun eh. Oo. Kaya nagigil ako, bakit kailangan pati yung tatay namin na nanahimik, idadamay niya. Doon ako nang gagalain sa kanya. Sabi ko nga, kung may problema kayo, kayo na lang. Huwag na yung taong tahimik. Kasi sabi ko, hindi lang ako, naka-block lang kasi ako eh, pero kung di ako naka-block dito, tinatag ko siya eh. Hindi siya ang dami ko ni-reply sa kanya eh. Bakit? Ano ba ako naiambag? Nabili niya ba ng gamot? Simula nakilala niya, nabigyan na ba ng Hindi naman. Kaya sabi ko, ito lang Dave, sa kumukup-kup sa'yo, parang awa mo na, kausapin mo ha. Komprontahin mo, tanongin mo kung ano na iambag mo. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko naman inaano nung may nangyari nga kay tatay, nawala. Hindi naman kami nangingi sa inyo eh. May inambag ba? Nung nabubuhay, nagbigay ba? Hindi ganoon. Kaya sabi ko, marami kong anak si Tatay Bati. Lalong magagalit ko. Pag nalaman. Sakto ngayon, malalaman na nila. Dahil sa ginawa nung, pangalan yan? Stephanie? O yun na yun. Ayan, alam mo na ha. Ako yung Junette Ann Marino. Kasi pinost nga ako eh. Bakit daw ako galit na galit? Natural na magalit ako. Ang dami niya nga pinopost siya. Kasi kami po yung nag-provide kay Tatay Bating. Since bago dumating sa amin si Dave, kami nagpo-provide pag-asawa. Alam din naman ni Kuya Marty, nagbibigay rin sila Kuya Marty. Lahat ng mga anak nagbibigay. Si Michael, si Intoy, si Macmac, bumibili rin sila. Wala pa si Dave noon. Para sino siya para sabihin na binuhay kami ni Dave? Doon ako na-inis. May pinaguhugutan pala ko. Talagang galit na galit talaga kami. Sabi ko, bakit ba itong nananahimik? Wala akong alam. Paano ito? Mapapanood ka na... Mas okay yun. Para alam nila, kasi ang dami nga nambash sa akin din. Kahit ako'y gusto mo. Pumipera daw ako, bakit? Wala naman akong, ano ba yun? Hindi naman ako influencer o what, di ako vlogger.
Ang inaano ko lang na huwag idamay yung tatay na natataranahin na. Yun lang yung pakiusap ko sa kanya, huwag nilang idamay yun. Wala silang naitulong o naiambag doon. Ganun talaga sa Huwag social idamay, media. period. I love you, Mama Chup Chup. Dapat pa pumahal na nga lang eh. Kung pagmamahal lang sa puso, di ba, sana walang ganito, no? Yes. Oo. Ewan ko rin, gusto kami nagkakasa kanya. Ano nangyari sa kanya? Oo nga. Bunso na kailan ka na niyan? Sobra. Baka sumakit ang Nagkatanuhan kanya. kami nung ano kami sa Baguio. Tama na. Ano nangyari sa kanya? Ano pangalan to? Neri, tabi mo nga yung saging. Hindi niya naisip. Nakakaapat na yan, Hindi oh. siya darating kung nasan siya. Tago mo yung ngayon, saging. Kundi nang dahil sa'yo. Yun yung pinakaano, dapat man lang matuto siyang tumingin pabalik. Pero, Ang paa sa lupa, ang tingin sa langit. Hindi porket nakuha ka na ng iba, sige dyan ka na. Hindi ba pwedeng kailangan tumingin ka rin sa pinanggalingan mo kung nasa respeto. Yes. Tumingin, hindi. Kahit tumingin lang siya na, ay, ito pala yung dahilan kung bakit gumanda yung buhay ko. Kasi sa totoo lang, kuya, nung unang nakita ko si Dave, ulit this lang yung ano, Ano mo na yun, ilas mo na hindi. Tama natin yung, ang gwapo niya na. Linis niya nun eh. Basta sabi ko, puto si Dave na to. Ang laki, ang taba, or basta Nung po bang nagpunta kami sa inyo lang? Oo, yun nga. Sabi ko, di ba si Dave? Oo, ang laki muna si Dave. Promise. Kaya ako naman, nanghinayang ako. Hindi siya marunong tumingin sa pinanggalingan niya. Alam niyo naman yung pinuntahan, isipin mo, Kuya Ram, parola yun. Tumira ako doon. Pero alam mo naman yung mabahong lugar na yun. Pero ikaw, nagpursige ka, puntahan siya. Yun lang, maano na eh. Kumbaga, puntos na yun eh. Sa ano eh, diba? Pero siya, parang ano yung utak niya, pumunta siya doon sa kanya. Sabi ko, kung makikita ko doon, pagagalitan ko mula ulo hanggang pa talaga si Dave. Kasi sinayang niya yung buhay na maganda para sa kanya. Sabi ko nga, kung papipiliin na ako, mas gugustuhin ko na sa taong hihisip na ako. Tama. Kasi alam ko magiging mabuti yung buhay ko. Kumpara sa taong, eto lang. Kasi sila ate lang naman pumunta ng birthday, di ba? Pupunta niya nga kami nung sabi ko, may kami naasikaso. Sa'yo ko pala ano, kasi sabi daw pala, si Kuya Martin gumagawa ng kwento. Na, Gaya hindi, na, ka-video call ko siya na. Magkaka-video call kami noon. Sabi niya sa amin, no? 24/7 Tinday, punta ka rito. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit do? Sabi ko, sino yan? Punta may akala kaya ka ako. Sabi ko sa kanya kasi naka-video nga eh. Sabi niya, punta kayo rito. Gagawin layo na. Magkakawa sa Baguio. Hintay ko. Sabi ko nga kila kuya, pupunta kayo. Pinipigilan ko pa sila. Kasi nga sabi ko, tayo pupunta kayo pa. Pupunta kayo, paano yan? Kaya may naasikaso ka. Kasi nga si ate, kumbaga sa ano, kami dalawa eh, sangga kami. Dikit talaga sa Kaya kami talaga magkadikit lagi ni ate. Pag may paanuhan kami, sabi sa nalaman ko, ito pa, galit. Tumawag ako na sa'yo, ito, umaga. Ano, si Kuya Martin nilalagan. Ano kuya, kamusta? Nakayang ka na ba ng gamot? Antok na yan, Nakakain ba naantok kayo? na. Alin yun? Ha? Kumain daw sila. Tapos, Inaantok? may video na lechon eh. Ayun, paano ng dede? Damay natin yun, hindi naman eh. Sipin mo. Ito ba? 5K ah. Dediretsuin ka na. Alam ko yun. Nagpadala ka ng 5K pamasahe. Hatingin mo sa 3 araw, kasya yung 5K mo, yung pamasahe pa lang nila papuntang Pampanga, magkano na nag-book sila, 2,000 mahigit na binayad nila. Sa book. Tapos sabi ko, oo, magkano ginagawa nyo? 4,000, 5,000 ka, kasya ba? Kuya Ram. Tapos ito pa, alam mo yung pagkain nila? Okay yung lechon, walang problema. Kinabukasan, pwede mo lechon paksiw. 3 araw, lechon paksiw. Mula umaga hanggang gabi. Buti daw may natirang sandahan sa'yo. Kasi balak ko siya padalan eh. Itlog at saka tuyo ang inulam nila. Nagluto sila. Kasi nga parang panis na yung lechon paksiw. 4 days na yata, 5 days.
Hindi ako kasama nung tinatawagan ko lang siya. Ano, kamusta si kuya? Kasi nga ano kasama namin sa bago yan. Mainit na yung ano niya, may sakit na siya. Sabi niya, Ben, nilalagay ako dito. Sabi ko, sige, kuya, uwi na kayo. Tapos tinawagan ko siya, sabi ko, ano de, nakawin na kayo, hindi pa, dito pa kami. Sabi ko, nandiyan pa kayo, ba't araw na? Wala kaming pera, wala kaming pamasahe. Sabi ko, bakit wala kayong pera? Anong nangyari? Sabi ko gano'n. Kakausapin mo yung si Dave para bigyan kayo pamasahe. Total, pinapunta nila kayo dyan. Siyempre, sagot niya yung papunta pa balik. Kasi wala naman kayong pera. Sabi ko gano'n. Nauna ba kami umuwi sa inyo? Nauna pa kayo. Nauna ba kami umuwi? Kinabukasan, nakauwi ka na? Sabi ko gano'n. Oo, kauwi lang namin dahil. Sabi ko, Diyos ko. Sabi ko, ulitin niyo pa. Sabi ko, ulitin niyo pa, promise. 5K? Naku, may pera lang ako. Nagalingan mo naman, magagalit yung mga wakwak, magkano mo binayad sa'yo ni Keram. Yun nga yung pasanda eh. Lala mo naman yung tatay ka. Nabayaan na naman tayong lahat. Hindi, kaya mo lang, pinapasalo ko naman na ito eh. Ako magbabayad. Mabakit ako pa ha? Ako magbibigay, pero may tulong pa. Para nga lang ako nakapunta sa ano ko, yung mga kamag-anak kong di napupuntahan. Tapos sasabing binabayaran, ano? Hanggang magdala ko yung pagkat na itong bahay, na kuha na. Kumbaga kasi pinapapasa ko ito para may pumungan. Ako ba mismo mag-aabot sa inyo, gusto ko tulungan mo yung dalawang bata. Nanonood kayo. Wala siyang bahay. Yung mga natin yung mga nakapal. Yes. Ako ba mismo mag-aabot ko yan, may video mo. Thank you, ate. Thank you. Ibig sabihin, nanonood sila talaga. Thank you, ate. Thank you. Thank you po. Thank you po. Kaya sabi ko din, walang bahay tapos ganito nilang kasi sila. Di ba man? Ayaw nila umalis doon sa lugar kasi andun yung... Kasi nung napanood niya, ano na yun ako? Chelang, sabi, uy, dadao! Dadao! Yung kayo alaga ko. Anak ngayon, nasa akin na yun. Ito yung sinasabi ko eh. Hindi man marangya yung buhay, pero kung nandun yung pagmamahalan niya sa pamilya, masaya. Oo. Ano naman ko yan ito pa? Hindi naman itong masamang tulong. Pero sana, hindi para lasunin yung utak, hindi para yung magkaroon ng, kasi napapanood ko may kaso-kaso something na nga daw. Ay na, may dumating na. May dumating na nga po. May kaso-kaso nagaganap. Sana na, Dave, liwanagan mo yung isip mo. Tanungin mo muna yung sarili mo kung okay pa, tama ba yung nangyayari. Yung sa ginagawa mo sa tao tumulong. Na kay Dave talaga na, ikaw pag-iisip mo yan. Kung tama ba yung ginagawa mo sa tatay. Nung tatay mo na hindi mo makikilala yung papa mo, tatay-tataya mo na binigay yung magandang buhay. Pero sana bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi ka lang sasabi na doon ka dito sa parola. Yung isipin mo lang kung tama pa ba yung ginagawa o yung nangyayari sa buhay mo. Kasi nabali, ano nga doon. Dati di ba private siya nag-aaral? Public na nga doon ata. Talaga sa papa niya eh. Sabi ko, ang laki. Ako nang kami nang hinayang kay Dave. Sabi ko nga, dapat siyatan na lang siya ako. Sabi namin, Ano kwento mo kay tatay Ram? Diba sabi ko, sana siyatan na lang. dapat kasama kami. Kasama ko po noon si Entoy. Siyatan. Tsaka kasama ka pala. Ay, hindi ko na maalala kasi si Atan kung ano, kasama po siya. Sana nga, siya na lang. Hindi ko na siya maalala. Naalala ko po si Entoy. Wait lang. Okay lang ba bago tayo mag-picture tapos gagala? Okay lang ba palakpakan muna natin yung mga nagpaabot ng pagmamahal kay Tito Martin? Wala pong problema. Parang mahina. Okay. Wait lang. Ano ang kumuna? Bago tayo gumala, yan ako muna to. 1, 2, 3, 4, 5.
Si Tito Mel nagpaabot siya ng 5,000 mga kategram. 1, 2, 3, 4, 5. Kuya Martin, 5,000 galing kay Tito Mel. Thank you, Tito Mel. Si Tita Virginia Donillo, 4,000. 1, 2, 3, 4. Palakpakan naman. Tapos si Tita o Tito Ebore, 2,000. 1, 2. Palakpakan naman si Tita. Si Tita Irma, 5,000. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ate. Tapos sa Solid Techram Supporters of Hong Kong, 8,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000. Welcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kuya Martin, ito pagmamahal ko to ulit sa'yo. Gusto ko lang po linawin sa mga katekram natin. Alam niyo na, si Tita, wala daw nanggagaling sa akin yung pagmamahal. Kung tutuusin, nakita niyo naman po doon sa, wala daw akong binigay doon sa wala daw akong binigay doon sa, yung pagpunta ko. Yung last na punta niyo, yung pinagawa yung bahay, and then yung pampagamot ko. Ang sa akin doon, 20,000. Yes. Tapos yung kay Tita Ada, 5,000. Tita Gigi, 2,500. Tita Nelia S. Tapos yung 20,000 sa atin. Ayaw ko kasi ng ganun, Tita. Gusto ko po, kung sinasabi ko nga sa mga katekram natin, kung ano yung naitulong ko, kasama po yung mga katekram doon. Kasi, doon sa pagsuporta po nila sa channel po natin, mas nagiging special po yung pagpapaabot po natin ng pagmamahal sa mga kababayan po natin. Kaya, yun lang, Tita. Nagko-compute na tayo, ano? Pangit. Tignan, pangit. Oo, ang pangit kasi. Yun nga kasi kung sinabi na parang pera-pera ang laban. Hindi na para Ganun lang. kwenta Oo nga eh. Wala. Kung nanonood sila ng vlog mo since kay Dave, hindi na para kwenta yun. Alam mo na sa sarili nila. Oo, yun lang. Hindi na para kwenta yun. Alam naman nila yun. Ang mga Okay. tulong mo. Mm. Wala umpisa. Ako, minado ako. Ikaw, nakatulong ka na namatay ng buwan ko. Alam ko yun. Sabi ni Kuya. Doon Tsaka natin hindi na. kami bayad ha. Ano yan? Kami bayad. Kinama mga anak ko rito ngayon. Subukan niyo ako dapat yung anak ko. So, palakpakan naman natin si God. Dapat pagka si God yung palakpak natin, mas malakas. Oh. Okay, paano? Tuloy tayo? Tuloy?